Attorney, marami po siyempre ang nagtatanong ngayon ating mga kapatid, bakit inunahan pa po daw ni Sara Diskaya ang paglabas ng warrant of arrest at sumuko na po siya. Ano po ba ang legal basis o strategy dito? Ay hindi namin po inunahan yung ating butihing Pangulo. Actually ma'am, nung nagsimula na yan at kami nag-engage na bilang mga abogado niya, nakalatag na ho lahat yan ma'am. In any eventualities na magkakaroon ng may sumampang kaso at may merong impending issuance of warrant of arrest. Kasama po yan sa legal strategy namin. Nagkataon lang siguro na nagpa-press release ang ating butihing Pangulo na nagbuo siya ng tracker team. Pero hindi ho namin inuna ng Pangulo. Nauna na ho yan na napag-usapan namin noon pa. Bilang isa sa mga legal strategies po namin. Opo, pero hindi nyo na lang po ba inantay yung arrest warrant? Kasi sabi naman po, anytime ay lalabas na yung arrest warrant laban sa inyong kliyente. May karapatan naman po kaming gawin yung pag-surrender niya na hindi namin antayin yung arrest warrant po. Kasi kung aantayin pa namin yung arrest warrant, ma'am, gagastos pa yung gobyerno para sa binuong tracker team. Mas maganda na ho yan. Walang gastos ang gobyerno, walang pagod ang gobyerno, voluntarily nagsumuko na ho silang dalawa, si Ma'am Sara at si Ma'am Roma Remando. Ang ibig nyo pong sabihin, nagmagandang loob na po ang inyong kliyente na sumuko? Hindi ho pagmamagandang loob. Nagpapatunay po na kaya niyang harapin ang proseso. Dahil sa alam namin, base din sa ebidensya, na hindi naman talaga ghost project yun, ma'am. Kumbaga, may mga ebidensya po kasi na sinabit ang mga DPWH sa Davao Occidental, yung mga public respondents doon sa ombudsman, nakasama si Ma'am Sara doon sa kaso, saka si Ma'am Roma, talaga namang tapos po yung proyekto. Tapos po yung proyekto, ma'am, nakatayo. At may mga kumakalat po nga ngayong video ngayon, na 1 kilometro mahigit po ang natapos. Hindi mo naman kayang tapusin yun, ma'am, ng 1 buwan lang o 2 buwan. Ang nangyari ho kasi dyan, ma'am, nung in-inspect ni na Secretary Dizon, ni Mayor Magalong, may mga allegation po na kung saan lang yung napuntahan nila, yun lang po yung itinuro nila na ghost project. Pero ang haba ho ng project na yan, ilang kilometro ho yan. So, ang proyekto po, pag hindi po tapos at merong vacuum na hindi natuloy at pag dumaan ang baha, talagang pasisira po yan. Yan po yung nangyari dyan. Nag-umpisa yan noong 2022, nag-umpisa nila yung proyekto, nagkaroon ng mga kalamidad, so na-repair nila, ganun ulit, nagkaroon ng kalamidad, na-repair ulit. Hanggang ito nga ho, itong huli, itong taon na to, gawa nung napakalakas talaga ng mga pagbaha at pagbagyo, talagang hindi ho the project cannot withstand the calamities, ma'am. Ganun po talaga. At ito pong nababanggit po ninyo ay supported po ng mga documents. Ayan po yung mga sinabit mga public respondent sa ombudsman na taga-DPWH. Opo. Pero bakit po ganon? Kahit pagpapunta po kayo, ma'am, ng field investigator nyo doon, ng station po ninyo, makikita po ninyo na nakatayo ang proyekto, hindi po ghost project. Pero bakit daw po ganoon? Ang sabi daw po ay ang mga dokumentadong sinubmit ay ito po, binabasa ko po kasi base dun sa report natin, ang mga dokumentadong na submit po, yung certificate of completion, final billing, inspection reports, ay sinasabing peke at meron daw pong hindi mga magkakatugma. Korte lang ho ang magsasabi niyan na peke. Nag-submit ho ba sila ng specimen signature ng mga nakapirma dyan at pinaporensik po ba nila mga signature? Hindi, wala naman pong ganun. Wala naman pong ganun. Siyempre, prosecution po yan. Yan po sasabihin nila kasi para optics nila na meron talagang falsification. Pero sa amin po, ang optics naman po, sasabi namin na tignan po ninyo yung proyekto doon, napakaganda. Pero attorney kasi, yun po sa inspection na ginawa nila DPWH Secretary Vince Dizon, ang sabi po nila kasi, ghost project, ibig sabihin wala pong nakatayo doon. Pero ang inyo pong sinasabi, nasira lamang at ginawa ulit. Yun po, sabi niya, ghost project po. Makikita niyo naman po sa video, may mga
may mga nabaluktot na mga bakal doon. At tignan nyo naman yung mga bato doon na rumagasa doon po. Talaga masisira po talaga ang project kung hindi pa talaga completed na nagawa. Kasi may vacuum po may space. So hindi po talaga kakayanin yan pag bumaha.